Hello Soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin. Tao na nakakonect sa'yo, hindi ko na-explain na. Palagi naman natin itong ginagawa. Anong nararamdaman niya sa'yo? Intensyon? Anong action niya sa'yo? Anong nararamdaman mo? Anong hidden? At outcome? Siyempre, advice. Sa mga gusto naman din ng clarity at saka sa mga nagkahiwalay or nag-ghost is meron tayong mga card at kukuha tayong mga messages. No? Tingnan natin. Sa mga gusto magpa-personal reading, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. Ingat kayo sa mga scammer, ha. Okay. Tao na nakakonect kay Aquarius. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Ano ang nararamdaman mo kay Aquarius? The Death. Ano ang iyong intensyon? Vice versa tayo. The Queen of Cups. At syempre, ano ang iyong action? Vice versa, the King of Swords. Aquarius, anong nararamdaman mo sa tao na to? We have the Ten. Okay. Kaya pala na ganito siya. Sabi ganun. Anong hidden? The Sun. Ano po ang outcome? The Tower. Universe, ano ang advice? And the Two of Wands. Okay. Ay. Aquarius. Okay. Dito sa sitwasyon mo is merong mga situation na parang may mga naiisip ka or may mga idea, maybe, nandun yung point na yun. Kasi dito sa iba sa inyo I have the 5-5, oh. Merong, sa iba dito, there's a project. O may mga bagay ka na naiisip na gusto mong gawin. Ganyan, ang nakikita ko sa'yo dito. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo dito, hindi mo siya magawa. But I think there's a blockage. Ako nakikita sa'yo. Yun ang nakita. Ang nagiging nito is yourself. No? Kung ano man itong sitwasyon na ito na naisip mo at gusto mo aksyonan, is siguro kailangan mo, pero nasa iyo to ha, nasa iyo talaga siya, kailangan mo siyang aksyonan. Kung gusto mo lang naman. Andun din yung point na huwag mong iisipin na sometimes hindi ka naiintindihan ng ibang tao, if ever na may mga ganong sitwasyon, you need to accept na hindi kasi lahat is pwedeng umayon sa atin, no? May mga bagay kasi na need to accept, may mga bagay na kailangan mo i-let go sa nakikita ko sa iyo dito. Mag-focus ka lang sa sarili mo, alagaan, mahalin yung sarili mo. And syempre, taking a risk, ganun, you need to take a risk talaga to change in some aspect of your life. In a 3 days, 3 weeks, or 3 months, ang nakikita ko sa'yo dito is there's a blessing coming into your life. So, iba naman dito is after 3 years, there's a situation na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo in a good term siya. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba ganon. Sa iba naman sa inyo is there's a hardship situation. Medyo may parang decision making na nagiging hard para sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo dito. May mga decision making at may mga action na nagiging hard to decide, to success. Pero basta, kailangan mo dito isa self-confidence and action. Take it action lang ang kinakailangan dito. Tsaka huwag makakalimutan yung sarili mo, dito sa situation. And we have the, diba? The pages. Okay. Uy, ang ganda ng mo, pero may pagdadaanan ka. Maraming opportunity ang darating sa'yo, ha? Kung ang saang opportunity man yan sa pagkakapirahan man yan, sa mga opportunities na mag-o-open para sa'yo, yun. Kailangan mo lang daw na you need to be very careful. No? Be patient to make a choices sa kung saan man yan, sa love life man yan, o kung saang aspeto, or anong mga opportunities na darating. Kasi maraming darating na opportunities sa'yo. And trust your intuition to make a choices. No? Para hindi rin mag-mess. To make a decisions right then sa iyo, no? So, nakikita ko rin sa'yo dito is, ang sinasabi dito is, isipin mo daw
na kung ano yung mga bagay o sitwasyon mo na kailangan mo i-work it out o mga bagay na kailangan mo pukusan this time, no? Kailangan mo daw na mag-focus, take it action, and have a clear goal. Syempre, alamin mo yung layunin. No? And also, save your money. Hanggat maaari. Alam ko naman na you save money naman. Yun. Pero ang nakikita ko sa dito is, either sa iba sa inyo is may mga magaganap na mga celebration, no? Or may mga getting together, ganyan. May mga family unity, reunion, parties, anak, ano ba yan? Yan, parties, events, o kaya is may mga having fun, enjoyment, and ano pa ba, merong, sa iba dito kasi siguro may mga happy gathering situation, may mga pupuntahan na wedding, may mga pregnancy situation, yan, kung may mga pag-uusapan related to a married, pwede, or pregnancy man yan, nandun yung point na may pupuntahan ka. And then also, ang nakikita ko rin dito sa iyo is, merong mas batang tao, ako nakikita sa iyo, nakakausap sa iyo. Maybe a part of the family, or pwedeng friend. Lalaki eh. Pwedeng mas bata to sa iyo. Or ikaw ang kakausap sa kanya. In what way, pwedeng ito is related sa isang achievement or isang kasiyahan, or maybe meron kayong pag-uusapan related to a money, house, mga ganyan, or family situation. Yon ang nakikita ko sa iyo dito. Tingnan natin ang vice versa tayo ha, tandaan nyo palagi. Anak, dito ka nga, hindi ako makagalaw. Death. Bakit death? Nararamdaman niya sa'yo, Aquarius, death. Tandaan nyo ha, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kalalay, bakit naman death? Okay, vice versa tayo. Ang nararamdaman, sa mga nagkahiwalay sa mga nagkahiwalay dyan, oo, nagkaroon na ng paghihiwalay. As in, nagkaroon na ng paghihiwalay, nahandun yung point of nagkaroon ng mga nagkaroon ng mga sad memories, nagkaroon ng mga broken promises, nandun yung point na yun. Isa sa inyo, I think isa sa inyo hindi naging more on matured, no? Dito sa situation na to. Parang hindi siya gaanong nag-isip o hindi nag-isip talaga what is the right na dapat gawin in life. Parang tingin ko nagpabigla-bigla yung isa dito sa inyo, no? Yun, ang nakikita ko dito. Nararamdaman niya sa'yo, sa mga nagkahiwalay, or maybe this is you. Alam mo ba, ang nasa isip niya is, hindi ko alam kung sino to ha, pwede isa to sa nakakausap nyo, or pwedeng sa mga nagkahiwalay dyan, talaga is nahando yung point na iniisip niya, or nagkakaroon ng pag-uusap together with sa ibang tao, pwedeng nandun sa point na yun, na sana ganito, sana mawala ka, sana ganyan, get lost, sana umalis ka, mga ganun sitwasyon, no? Ako nakikita, pinag-iisipan ka niya ng masama dito sa situation, pero ang nararamdaman niya ganun eh. Yun, sorry ha, yun. Yun yung nararamdaman niya. They leaving you talaga. Pero sana nga daw is, parang, di ko alam bakit, parang sana mawala ka na, ganyan, sana ayoko na kita makita, or ayoko kita kausap, parang nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko dito ha. Or maybe sa iba sa inyo is, maari yung karelasyon nyo is totally namatay na, no? Kung ito is totally namatay na, meron siyang gustong mensahe na gusto niya ibigay sa'yo. Meron siyang mensahe. Sa mga nawala na ha, as in nawala na. Meron siya, mag-trust ka sa intuition mo, tapos yung iba siya maaaring makakaroon ka ng mga panaginip. Ganon. Oo, magkakaroon ka ng panaginip dito. Tsaka may ibibigay siyang sign. Hindi ko alam, feather? May ibibigay daw siyang sign. Maybe sa iba dito, sa feather, aso. May sinasabi siyang aso, feather, flower, parang inumin.
Parang gano'n or parang basta inumin, pagkain, parang nandun sa point na yun. Hindi ko alam kung you remembering something about sa food niya o sa iniinom niya o gano'n. Baka do'n mo siya habang nag-aaluluto ka or may kinakain ka, maaalala mo siya do'n. Yun, meron siyang ibibigay sa'yo na sign or a messages. Hindi ko alam in what way, pero sunod doon sa mga nabanggit ko. Yun. Pero may gusto daw siyang, meron siyang gustong iparating sa'yo. Yun. Ayan na, may messages siya. Tapos sa iba naman sa inyo, sa mga nawala, may sinasabi siya na parang ano, isaayos? Parang may sinasabi siyang isaayos? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung ano yun. Siguro kayo lang makakaalam nun, no? Okay, kung kayo naman is in a relationship na walang third party, Aquarius, ang nararamdaman niya sa'yo? Ang nararamdaman niya sa'yo, may mga time siguro na may mga gusto siyang sabihin sa'yo. Kung titingnan ko dito, nararamdaman niya kasi medyo, ang dami mong sinasabi. Alam mo yun, ang dami mong gustong sabihin, ang dami mong sinasabi daw sa kanya, dapat ganito, dapat ganun, ganyan, ganyan. Hindi ko alam kung bakit. Ganun ka ba? Yun ang sinasabi niya. Parang, I don't think kung sinasabi niya na parang initingnan mo siya as a immature person. Parang hindi ko alam pa kasi sa iba ganun eh, no? Parang you think, tinitingnan mo siya as a person na parang hindi siya gano'n nag-iisip, ganyan. Basta ang dami mo daw sinasabi. Siguro palautos ka o kaya ganito, ganyan, 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 ganyan. Baka nahadad ka sa point na yon. Yun. O kaya either you are talkative, ganyan, o nahadon yung point na ang nararamdaman niya rin sa'yo is medyo may situation kayo na napag-usapan na parang hindi na hindi na hindi naresolbahan or hindi na-close. Parang nandun sa point na yun. Not closing. Yun. Parang, hindi ko alam kung ano yun eh. Parang hindi siya totally resolving or hindi nag-close yung pag-uusap na yun. Pwede hindi nasa ayos, tapos nag-move on na lang, pwede nandun sa point na yun. Or nandun yung point na nararamdaman niya din sa iba sa inyo is yun ang nakikita ko sa kanya. You always aware when it comes sa lahat ng bagay daw, Aquarius. Hindi ko alam ano yun. Palagi ka daw aware sa lahat. Hindi ko alam in what way. And then, kung kayo mas may third party, oo, meron. As in, meron. Dito. Kung kung sinabi nga sa'yo na nagkahiwalay na sila at hindi na sila nag-uusap, it's no. Mag-trust ka sa intuition mo. Hindi, kasi nagkakaroon pa sila ng pag-uusap. At ang nakikita ko dito sa may mga third party, ganun din naman sa mga nagkahiwalay. Kasi hindi lang ikaw yung kausap niya. May iba rin siyang kinakausap. Kumbaga itong taon, entertainer ba to? O lalaki man siya or babae. Mahilig kasi siyang parang mahilig siyang, hindi ko alam kung pasiklab. Parang ganun. Hindi ko alam kung ganun siya ha. Sa iba sa inyo. Kasi yun yung nakukuha kong energy. Anak, dito ka. Huwag ka dyan at mahuhulog ka dyan. Dito. Dito. Sa ano. Okay. Tingnan natin. O, sa mga nagkahiwalay din, ang nakikita ko dito, yan, sinasabi niya rin kasi dito na alam mo yun yung parang masyado ka daw emotional. Ganun din sa may mga third party. Masyado ka daw emotional. Ganyan. Hindi ko alam kung palagi ka ba umiiyak. Pag may sinabi siya, umiiyak ka ba? Parang nado sa point na yun. Medyo cold tong tao na to, no? Sa iba sa inyo. Naging cold. Intention niya, okay, intention niya sa mga nagkahiwalay dyan. Sa mga nagkahiwalay dyan, intention niya, nandito yung pag-iisip about maybe the connections sa mga nagkahiwalay, pwedeng mga anak, kung may anak kayo, or meron siyang sinasabi na kasi nahandi yung pag-iisip, hindi ko alam kung di sa house or family related, parang nando sa point na yun. Yun.
Sa mga nagkahiwalay diyan, intensyon niya, wala naman siyang intensyon totally sa'yo. Pero ang may sinasabi siyang, kung may anak kayo, yun. No? And then also, sa iba sa inyo is, ini-spy ka pa rin niya. Kumbaga, naglilikom siya o nandun yung point na napag-uusapan ka pa nila ng pamilya niya, ng mga connection niya, o kaya is nandun yung pagsisiyasat o pag-i-spy pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kaya wala naman siya intention. Intention niya lang is spying ka. alamin yung ano ginagawa mo, ganyan-ganyan. Ano ka na ngayon? Yan. Andiyan sa point na yon. Kung kayo naman is walang third party relationship, intention niya sa'yo, sa mga walang third party, we have the 10 of cups kasi, no? Intention niya sa'yo, syempre, handun yung point na there's a love, no? There's a love and caring naman ang nakikita ko dito. Intention niya is mabuo or talagang complete happiness when it comes in this connection. Lalo na sa family or kung may anak kayo, ganun din. Sa nakikita ko dito, andun yung pagiging tender, caring, and calmness, and they want to show you a patient situation. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga walang third party to ha, pero kung may third party kayo, naku po, intention niya sa'yo, wala. Paiyakin ka niya. Kasi ang nakikita ko dito, hindi lang ikaw kausap nito. Kasi kahit na nandito si Ten of Cups, may iba siyang kausap. They feel free dito sa sitwasyon. May sikreto to. As in, may sikreto. Meron siya ikinasisiya na bagong tao or may kausap siya na ikinasisiya niya. Tingnan natin ang action niya sa iyo. Action mo kay Aquarius. Huy. Parang hindi maganda yung action niya sa iyo. Okay, sa mga nagkahiwalay, action niya sa'yo wala. Wala kasi meron na daw siya. Hindi nga siya nagsisisi. Ano action ko sa wala? Hindi ko siya kailangan, sabi niya. Hindi ko siya kailangan. Kasi I have, sabi niya ganun. I move on. Nakita ko na yung tao na para sa akin, sabi niya ganun. Kumbaga, nilet ko ka na rin talaga niya. No? Kung kayo naman is walang third party relationship, intention niya sa'yo, gusto ka daw niyang kausapin related to your connection sa inyong dalawa, ganun. May mga bagay siya na gusto niyang sabihin, may mga bagay siya na ang action niya kasi, yun, gusto ka daw niya, yun ang sabi niya, gusto niya, mayroon siya mga bagay na, sabi niya, sana, kung nag-aaway tayo, hindi tayo nagkakaintindihan, sana we need to find peace together sa atin. Sana palagi tayo nagkakasundo, sana palagi tayong balanse, sana ganito, sana ganyan. And ikaw ito or siya, gusto niya ng, yung open communication. I want to be open sa'yo, handun yung point na yun. Or ikaw ito. Yun ang nakita ko ha. Dito. Kumbaga, yun, ayaw niya rin kasi na yung nagkakaroon ng failing situation when it comes in this connection or sa mga walang third party. Pero, iba naman yun sa may mga third party connection. So, may mga third party connection dito sa sitwasyon. Itong tao na to, ayaw niya na ipapurantahin siya. Yung tenga niya. Hindi siya sa point na yun. Yun. Kumbaga, hando yung point na, you need to accept me. Kaya ano yung action niya sa'yo? Wala. Sabi niya, i-accept mo kung ano ako. I-accept mo kung ano yung sinasabi ko. Kung mahal mo ko at gusto mo ako at ayaw mo kong lumayo, yun ang sabi niya. Kailangan, tanggapin mo ko na ganito ako. Ay, ganun. Mahirap naman to. Diba? Ganyan ba kayo? Sana hindi kayo ganyan. Kasi, you are worthy.
Sa may mga third party, may third party yan sa iba. Kasi dito pa lang nakita ko na meron. Okay, ang nararamdaman mo, Aquarius. Okay, sa mga nagkahiwalay. Kung 'di ba sabi ko yung mga nawala, 'di ba? Sa mga yung nawala talaga ano, nandun yung point na sa mga may nangawalang tao, meron siyang ano eh, hindi ko alam kung bakit, 'di ba sabi ko parang meron siyang gustong sabihin sa'yo? May lungkot kasi ako nakikita sa kanya, hindi ko alam why, pero may lungkot sa kanya. May mga bagay siguro siya na hindi niya nasabi pagdating sa'yo, yun. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nito, nararamdaman mo sa kanya, Aquarius. Parang ikaw vice versa, ikaw ay may mga nasabi rin na hindi mo pa na, hindi, may mga gusto kang sabihin na hindi mo nasabi sa kanya, parang gano'n. Sa mga, nalilito ako. Sa mga ano, mga nagkahiwalay as in hindi na namatay, ganyan. Sa mga nararamdaman mo sa kanya, matigas siya. No, sa mga kayo. Sabi mo, matigas siya, ganyan. Alam ko naman na ano eh, na niloloko niya ako. Kaso pinilit ko pa rin na magkasundo kami, na intindihin ko siya, pinilit ko yun, kinausap ko naman siya, ganyan. Yun ang nararamdaman mo sa kanya, matigas yung puso niya, ganyan. Parang kapag sinabi niya, tapos backstabber siya, yan. Kumbaga nandun yung point na nagkaroon ka ng mga deep wounds or nandun talaga yung pagtataksil pagdating sa kanya, no? As in, parang paulit-ulit ka niyang niloko. Sa may mga third party, ganun din. No, sa may mga third party yun, kahit na, alam mo yung kahit na alam mo na meron, na dun ka pa rin na nag-iisip ka na parang hindi mo alam kung, kung mag-new direction ka ba or hindi, na dun sa point na yun. But you try to make it balance. Kumbaga, napapakiusapan ka ba niya? or inaano mo sa sarili mo na mag-focus na lang sa sarili mo, ganyan. Handun din yung pagiging controller, ano, or maybe na ma-manipulate or nako-control ka ng situation. So, may mga third party. Kung wala naman kayong third party dito, hindi naman maaalis yun eh, magkakaroon ka ng pagsisinungaling, ganyan. O kaya is may mga time talaga na hindi niya nasasabi sa'yo. Andun naman yung pagiging matatag at andun yung pagkakasundo with togetherness, no, ng inyong connection sa may mga walang third party. Andun yung harmony, andun yung balancing, andun yung point na masaya kayo when it comes to a bonding, no, together. Ayan. Yun nga lang, syempre, hindi maaalis yung mga dissatisfaction. Hindi maaalis na magkakaroon ka talaga ng mga self-questioning when it comes in this connection, na andun yung point. Sometimes, may mga on and off action when it comes dito sa relationship. Yun. Siguro may mga time na hindi mo siya maintindihan or hindi ka rin niya maintindihan, baka nandun sa point na yun. Yun. Tingnan natin ang hidden. Is the sun. Ikaw to or siya ha? Okay. Itong energy na nakuha ko, ang nakikita ko sa kanya, nahahatak pa to ng nakaraan. No, nandun yung point na may mga bagay na pinipilit niyang maging okay, pinipilit niyang maging masaya, pinipilit niyang, minsan hindi na siya minsan may mga time talaga na, alam mo yung kahit malungkot siya, tatawa siya, ngingiti siya. I'm okay but not, nandun sa point na yun. Minsan nagiging peki na siya. Ganun. They fake happiness, kumbaga nandun sa point. May mga sitwasyon itong tao na to na hindi siya makamove on. Kasi nandun yung pag-iisip of sadness, nandun yung loss of thought, and nandun yung point na this person is parang sabi niya, may tension kasi na hindi totally tapos eh. O hindi na resolbahan. Hindi ko alam kung sino to. Ikaw or siya, nandun sa point na no. Masyado siyang may mga sitwasyon siya na hindi niya pa kayang i-let go or hindi niya kayang mag-escape or umalis itong tao na to. Siguro may unfinished business to.
Outcome. Okay, when it comes sa outcome, sa mga nagkahiwalay dyan, tingnan mo, di ba sa may mga nawalan, mga na-dead ball na. Tamo di ba handito na yung the world. Ibig sabihin, handito pa rin siya. Ibig sabihin, nasa isip ka pa rin niya at nakatanaw pa rin siya talaga. Dito sa situation. May hinahanap siya, hindi ko alam ano. Meron daw siyang, hindi ko alam, basta may hinahanap siya o may iniisip siya. May paghihintay or may ina-analyze itong tao na to. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kasi andito pa yung thinking, oh. Di ba, parang nakatanaw pa siya. May unresolved situation to. Or siguro, if ever na matagal na itong nawala, siguro there is something happen when it comes sa family mo, no, or sa'yo. Kaya bigla siyang na-awaken siguro. Maaring na doon sa point na yun. Okay, kung kayo sa kahiwalay, ang outcome nito, wala. Magkakahiwalay pa rin kayo. Mangyayari pa rin yung mga naganap o nangyari dati. Ganyan pa rin. Kasi hindi na kayo magkakasundo nito eh. Magkaiba na talaga. As in, magkaiba yung pananaw mo, magkakaiba na. Hindi na yun nagsi-same page. Hindi tulad ng dati na nagliligawan pa lang kayo, bagong kasal pa lang kayo, hindi na, ibang-iba na talaga. Yun ang sabi niya. At wala na rin, sabi niya. Kahit isipin pa man at paikot-ikot, yun at yun pa rin. Gagawa at gagawa pa rin. Kumbaga, ganun din sa may mga third party, no? Kumbaga, vice versa tayo, yung outcome nito, mabuo at mabuo man, yung mangyayari pa rin ang sitwasyon na may third party. Ganun ang magiging out kasi we have the tower and the world. Same pattern. No? Kung kayo naman is walang third party, third party, ang outcome nyo, may mga situation na hindi aasahan na magaganap o mangyayari. Pwedeng may mga time na expect the unexpected, mga ganong situation to. Yun na nakikita ko dito kasi you have the tower and the word and the nine of swords eh. Yung alam mo yung parang palagi ka masusupresa sa sitwasyon. Palagi kang masyasyak at mabibigla sa mga magaganap o mangyayari ng relasyon. Mga ganun. May mga ikakagulat ka. Palaging may mga ganong sitwasyon na magaganap sa inyo dalawa. Advice. Uy, meron ka na naman dito. The Justice. May namatay Okay. When it comes sa advice, pagdating sa advice is, you need to be very careful, no? Maging very careful ka daw. Kailangan mo daw always have a clarity. Take it action. Tsaka, this is a time na kailangan mo daw magkaroon ng decision making in life. Kung may mga bagay o sitwasyon daw na kailangan mo itama mo. If you want something clarity. Kung may mga bagay na kailangan planuhin ng maayos or careful, gawin mo daw. Tatandaan mo, this is a time to place your future is in your hand. Yan. Andun yung point na you need to prepare or andun yung mga point na if there is a situation na kailangan pang discovering it, no? Kasi this is also a personal power pagdating sa'yo. Yan. Nandun din yung point na you need to transport something into your life or kung may mga bagay na kailangan talagang i-renewal, baguhin, isaayos, ganyan. Gawin, i-move, gawin. Yan. Umpisahan, gawin. I-let go, ganyan. Nandun sa point na yun, no? Ang pag-isipan mo daw maigi talaga. Yun ang sinasabi dito. If there's a situation na need to expand, mga expansion, do it, diba? Ayun ang nakikita ko dito. And then sinasabi rin dito na
make a plan ang sinasabi niya no? Make a plan and wag ka daw masyadong overthinking or masyadong emotional o kaya naman kung kulang ka sa tulog, kanya magbawi ka ng tulog pag pagising-gising ka o kaya is late ka na matulog or maaga ka natutulog or night shift ka, bumawi ka rin daw. Tingnan natin, iba. I gave you my all. Ay, patay tayo. Nako, mukhang nag-ghost ka ata yung iba dito, no? Yung iba dito, may third party, at saka yung sa may mga third party, ayan, binigay mo naman talaga ang lahat pagdating sa kanya, at saka mga nagkahiwalay, ganun. Kaso talagang ganun it's not worth it, di ba? Kaya kung may mga bago rin kayo na makikilala, mag-ingat pa rin kayo, no? Kasi, nandun yung point na yung mga nagkahiwalay dyan, at saka mga may third party, back and forth lang din siya, di ba? Tsaka kung bago kayo, love yourself first. Cycle repeated. O, ito na nga. Cycle puro drama, no? Ganyan. Third party man yan o hindi. Pero iba dito is pinili niya yung sarili niya. Pwedeng kung may mga third party, kung sino yung humiwalay, they choose yung sarili niya dito. Pero yun nga, masakit kasi ibinigay ng isa sa inyo ang lahat. Unsend message, nandun yung nagkakaroon talaga ng mga isa-send, ay wag na lang, isa-send, wag na lang, ganyan. Kakaroon ng back and forth thinking about sa pag-uusap. Sa mga nagkahiwalay, ganun din. Ikaw ito or siya. We were supposed to be us, not just you and me. Oh. O yung intuition, trust your gut, it's a rare wrong. Oy, sabi ko sa'yo, merong, di ba sabi ko kanina mag-trust ka sa intuition mo kasi may mga messages ka na makukuha. Every person who leaves take away something you no longer need. Ayan na. Ayan na nga. No, aray ko anak! Alis kayo dyan anak. Ang sakit, ang sakit. Dati kinakanda mo si mami anak eh. No one else compared to you. Ayan o. Sino hindi makamove on sa inyo? Talaga, hindi kayo makamove on. Mahirap nga. Pero kaya mo yan. Ito, piliin mo yung sarili mo. Arigato namaste, God bless.